So sa video na to ay pag-uusapan natin ang tinatawag na crystal oscillator at crystal resonator. Paano nga ba ito gumagana, paano ito i-test, at ano nga ba yung gamit nito sa circuit. So bago tayo magtungo sa ating main discussion ay intindihin muna natin ang salitang frequency. Ano nga ba yung ibig sabihin ng frequency? Well, para mas lalo nyong maintindihan, umpisahan natin sa tinatawag na wave. Ang wave ay isang uri ng vibration kung saan mayroon itong dalang energy. Halimbawa ay mayroon tayong sinusoidal wave or sine wave. Ang wave ay mayroong dalawang section. Ito yung tinatawag na low side at high side. Ang high side ay mas kilala sa tawag na positive displacement. At yung low side naman ay mas kilala sa tawag na negative displacement. Ang maximum peak ng high side ay tinatawag na crest. Samantalang ang maximum peak naman ng negative side ay tinatawag na trough. At alam nyo ba na kapag nabuo ang negative at positive half cycle ng wave, ay makakabuo tayo ng tinatawag na one complete cycle. At kapag sinabi naman natin na frequency, ito yung number of cycle na nangyayari sa loob ng isang segundo. Ang unit of measurement ng frequency ay hertz. Halimbawa ay mayroon tayong 1 hertz. Ibig sabihin nun ay nagkakaroon tayo ng 1 complete cycle sa loob ng kada isang segundo. At kapag sinabi naman natin 1 kilohertz, ibig sabihin lang nun nagkakaroon tayo ng 1,000 complete cycle kada isang segundo. At kapag sinabi naman natin 1 megahertz, ibig sabihin nun is nagkakaroon tayo ng 1 million complete cycle kada isang segundo. Ngayon naman, since mayroon tayong 60 Hz na nasusukat sa ating wall outlet dito sa Pilipinas, ibig sabihin lang nun is nagkakaroon tayo ng 60 complete cycle sa loob ng kada isang segundo. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa tinatawag na oscillator. Ano nga ba yung ibig sabihin or ano nga ba yung isang oscillator? Well, ang oscillator ay isang circuit na nagko-convert ng direct current mula sa isang DC source hanggang sa ito ay maging isang continuous alternating waveform na kadalasan ay walang ginagamit na kahit na anong external input. At ang frequency output nito ay nakadepende sa components composition nito. Ito ay maaring gawa sa resistor, capacitor, inductor at maging mga crystal element. And yup, you heard it right man, ang isang oscillator ay kayang mag-output ng predetermined frequency. Kasi nga, yun yung pinaka-basic parameters ng isang oscillator. Yun yung makapag-provide ng frequency output na maaaring nasa 1 Hz hanggang few hundred megahertz and more. Actually, napaka-basic lang naman ng workflow ng isang oscillator. Let's say meron tayo ng LC tank circuit, which consists of inductor and isang capacitor na mayroon na ng charge. Ngayon, dahil nga sa nakaparallel yung capacitor sa inductor, unti-unting madidischarge yung capacitor sa inductor. At habang nadidischarge yung capacitor, mag-uumpisa naman mabuo yung electromagnetic field sa inductor. At hindi porket totally na-discharge na yung capacitor, wala ng current na dadaloy sa circuit. Tandaan natin na mayroon ng naipon na electromagnetic field sa inductor na siya namang mag-generate ng tinatawag na back EMF, na siya namang magre-resulta sa muling pagdaloy ng current sa circuit, na magcha-charge up ulit ng capacitor, hanggang sa paulit-ulit na mangyari yung cycle na yon. Pero tandaan natin na dahil sa energy losses mula sa circuit resistance, yung amplitude ng oscillation ay unti-unting babagsak at ito na nga yung tinatawag natin na damp oscillation. Ibig sabihin, para magkaroon ng oscillation which are continuous and constant yung amplitude, dapat ay mayroon tayong taga-alalay sa energy loss na nangyayari. Tandaan natin na ang energy na isusupply natin ay dapat precisely controlled at dapat equal sa energy loss. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng constant amplitude. Kasi nga kung ang isusupply natin is more than the energy loss, syempre yung amplitude ng oscillation ay tataas hanggang sa maging distorted yung output. Samantala kung yung energy na isusupply natin is less than the energy loss, syempre yung amplitude ng oscillation ay unti-unting babagsak. Nakaka-stress and yet challenging, di ba?
Pero basically, ang oscillator are nothing but amplifier circuit na mayroong positive or regenerative feedback, kung saan yung ilang bahagi ng output nito ay magpi-feedback pabalik sa input. At nang sa ganon ay para maiwasan natin yung degeneration or yung pagbagsak ng oscillation. Sa madaling salita, yung feedback ay para ma-sustain yung oscillation ng circuit. Pagdating naman sa amplifier is pwede tayong gumamit ng transistor or op-amp. Napakaraming oscillator na ginagamit sa electronics industry na kaya mag-provide ng cost-effective method sa paglikha ng specific frequency na angkop para sa iba't ibang application. Ilan na sa mga ito ay yung tinatawag natin na RC oscillator, kung saan ito yung kayang makapag-generate ng low frequency. Meron din tayong tinatawag na LC oscillator na nag-generate ng high frequency. At syempre, ang mga op-amp based oscillator na nagpo-provide ng stable frequency. So, ilan pa sa mga kilalang oscillator na ginagamit natin sa electronics na maaaring narinig nyo na ay ang Wayne Bridge oscillator, Hartley oscillator, voltage-controlled oscillator, Colpitts oscillator, at syempre, ang ating main highlights na walang iba kundi ang crystal oscillator. Pero teka. Ano naman ang isang crystal oscillator? Well, ang crystal oscillator ay isang uri ng circuit or device na ginagamit para makapaglikha ng stable frequency sa tulong ng crystal resonator. Kapag ang crystal nag-vibrate, ito ay magsisilbing isang resonator. And as a result, ay mag-generate ito ng resonating frequency, which is usually makikita naman natin sa upper part casing ng crystal. Sa madaling salita, kapag ang isang crystal resonator na combine sa isang oscillator circuit para makapag-provide ng stable frequency, ito na yung tinatawag natin na crystal oscillator circuit. So, ganito ang itsura ng crystal resonator, kung saan available ito sa iba't ibang sizes at packaging. Ito ay usually naka-enclose sa isang shielded metal or housing, at kapag binuksan mo, ay ito yung bubungad sa inyo. Meron kayong makikitang thin disc plate or wafer na usually gawa sa quartz crystal. At ganito naman ang itsura ng crystal oscillator. Halos ganun pa rin yung kanyang internal structure, pero usually meron ng naka-integrate na circuit sa loob ng isang package. Ganito ang schematic symbol ng isang crystal oscillator. At ganito naman ang kanyang equivalent circuit. Usually, ang board printout or markings ng isang crystal oscillator ay mayroong nakadenote na Xtal. At sa iba naman ay mayroong letter Y na naka-indicate. At usually, ang mga crystal resonator ay mayroong value na nasa few tenths of kilohertz up to few hundred megahertz. Pero sa ibang mga circuit configuration ay in-overtone nila ang mga crystal nang sa ganon ay para makapag-provide ito ng mas mataas na frequency output. Ang crystal resonator ay naimbento nila Alexander M. Nicholson at Walter Gayton KD. At ito ay unang na-introduce sa market noong pang taong 1918. At magpahanggang sa ngayon, ito ay talagang gamit na gamit sa iba't ibang application. Kagaya ng ginagamit ito sa mga radio transmitter, clock pulses para sa mga microprocessor, at makikita din natin ito sa iba't ibang domestic appliances at equipment kagaya ng metal detectors, inverters, alarm, decorative lights, at marami pang iba. Ang working principle ng crystal oscillator ay based sa tinatawag na piezoelectric effect. Alam nyo kasi ang crystals ay may kakayahang mag-generate ng electric field in response to mechanical stress. Ibig sabihin, kapag ang crystal pinukpok mo or nakaramdam ng pressure or kahit na anong mechanical stress, ito ay mag-generate ng maliit na electric field. Samantala, kung in-applyan mo naman ito ng alternating voltage, ito ay magbabibrate sa kanyang natural resonant frequency, na siya namang mag-generate ng stable output signal. Sa madaling salita, hindi gumagana ang crystal resonator kapag ikakabit mo lang ito directly sa isang DC source. Tandaan natin na ang crystal oscillator circuit ay gawa sa amplifier at feedback network. At yung quartz crystal ay connected sa feedback loop, habang yung amplifier output ay naka-feedback sa crystal.
Yung crystal ay nagsisilbing isang resonator at yung feedback network ay nagbibigay ng intended feedback para ma-maintain yung oscillation at resonance frequency ng crystal. Tandaan natin na ang output signal ng crystal oscillator ay isang sine wave na mayroong frequency na nakaset sa resonance frequency ng crystal. So mayroong tatlong configuration ng crystal oscillator na syempre suited sa iba't ibang application. Una is yung tinatawag natin na parallel resonant crystal oscillator. And yung ganitong configuration ay mayroong stable oscillation sa resonance frequency ng crystal. Pangalawa ay yung tinatawag natin na series resonant crystal oscillator. Ang ganitong configuration ay nagbibigay ng mataas na degree of frequency stability. At ito ay commonly used sa mga precision timing application. At ang pangatlo naman ay ang voltage-controlled crystal oscillator. Ang voltage-controlled crystal oscillator ay isang uri ng crystal oscillator kung saan ang frequency nito ay pwedeng ma-adjust sa pamamagitan ng pag-apply ng voltage sa control pin. Ang ganitong configuration ay ginagamit sa mga circuit na nangangailangan ng precise tuning, kagaya ng frequency synthesis at phase lock loops. Okay, so mayroon ako dito ng isang ginawang crystal oscillator circuit based sa Colpitts oscillator configuration. And kung nakikita nyo, kung ano yung rating doon sa ating crystal, yun din yung nasusukat natin sa ating oscilloscope. Astig, di ba? So actually, yung circuit na to ay basically isang crystal tester na commonly naman nating makikita sa internet. At kapag umiilaw yung LED, isang indikasyon yun na okay pa yung crystal. At kapag hindi naman umilaw yung LED, ibig sabihin nun, defective yung crystal. So, ginawan ko na rin siya ng PCB layout kung gusto nyo siyang gawin, nang sa ganun ay mayroon na rin kayo ng guide. At pwede nyo itong ma-download sa ating video description. Pagdating naman sa pag-test ng crystal oscillator, mahirap siyang i-test gamit ang analog at digital tester. Maliban na lang kung ang digital tester na ginagamit mo ay mayroong frequency meter, which is medyo pricey para sa mga entry-level na tester. At ngayon naman, kung nakikita nyo, mayroon tayo dito ng isang circuit na kaya magsukat ng frequency ng isang crystal. At yung frequency niya ay nasusukat gamit ang ating digital multitester na nakaset sa frequency setting. At sa configuration natin na to, ay hindi tayo mismo nagsukat doon sa mismong crystal dahil maaaring bumagsak o magkaroon ng problema yung oscillation ng crystal. Tulad na lamang sa isang board na tinetest ko. So, nagiging 0 Hz yung nasusukat natin sa ating crystal kapag ang ginagamit natin sa pagsusukat ng frequency niya ay yung ating digital multitester. Tandaan po natin na hindi lahat ng digital multimeter ay mayroong ganitong features. Kaya mas mainam pa rin na mayroon tayong oscilloscope nang sa ganun is makita rin natin yung waveform ng crystal. Ang isa pang pamamaraan para matest yung isang crystal ay sa pamamagitan ng oscilloscope. So, ikabit lamang natin sa kahit na anong ground point o reference yung ground ng test probe ng oscilloscope. At yung pinaka-test probe naman ay itatap natin sa kahit na anong pin ng crystal. At kung nakikita nyo, nasusukat natin yung waveform ng crystal, ganun din yung kanyang set frequency. At ang huli namang method ay ang paggamit ng signal generator at oscilloscope. So, i-connect lamang natin ang negative ng test probe sa negative din ng signal generator. Samantalang sa output naman ng signal generator ay nakaseries ang crystal at yung pinaka-test probe ng oscilloscope. Subalit, sa kasamaang palad ay hindi ko po ito madidemo sa inyo. Dahil sa ang signal generator na ginagamit ko dito ay mayroong lamang ng 500 kHz maximum output frequency. Samantalang yung crystal na ating itetest ay umaabot ng megahertz. Pero wag po kayong mag-alala dahil sa mga susunod na video, kapag nagkaroon po tayo ng budget ay ipapakita ko rin po sa inyo kung paano mag-test ng crystal gamit ang signal generator at oscilloscope. Alam naman natin na ang ibang mga oscillator kagaya ng LC oscillator, RC oscillator ay prone sa frequency drift.
dahil sa iba't ibang factor kagaya ng changes sa surrounding temperature, slight changes sa components value, at maging changes sa power supply voltage. Pero ibahin nyo ang mga crystal oscillator dahil ang mga crystal oscillator ay napaka-stable ang frequency output to the point na pwede mo silang isabak sa mga harsh environment. Bukod sa pagiging heavy duty at mataas na quality factor ng mga crystal, ay mayroon din ito ng mataas na frequency operation. Well, pagdating naman sa disadvantage ng crystal, ang isa sa napapansin ko is walang crystal oscillator na mayroong mababang frequency operation. So siguro kung meron man, bihira or rare siyang mahanap. So hanggang dito na lang po muna ang ating napakasimpleng video. Pwede po kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Bahita rin po ako ng notification bell nang sa ganun ay maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat. Hey, what's up mga kabady? I'm Andrew Electronics. Just click here to subscribe.